Hello everyone, my name is Siti Jana B. Muhammad and my report is about Learning Management System or LMS and their advantages and disadvantages. A Learning Management System or LMS is a software application or web-based platform used to plan, deliver, manage, and assess learning or training programs. It provides instructors with the tools to create and organize content, monitor learners' progress, evaluate performance, and offer interactive features such as discussion forums, video conferencing, quizzes and assessments, progress tracking, and reporting. So, ang Learning Management System or LMS ay isang software application or app or web-based platform or ginagamit as in website na ginagamit para sa pag-plan, deliver, or manage ng isang instructor sa kanyang mga learners. So, ang example ng mga learning management system para maintindihan masyado natin ay Google Classroom or yung ginagamit natin as of now. Like, sinisend ng mga teachers yung mga topics sa isang Google Classroom, and sa atin, kami mga students, ina-access na lang namin yun. And then, sinesend yung mga answers namin kung nagsisend sila ng mga assignments. And then, Canvas. Cloud-based LMS popular in higher education. So, isang example ng LMS is Canvas. Since yung mga ibang teachers is ginagamit ito para isend yung kanilang mga slides para sa mga learners katulad namin. And then, Moodle. Isa siyang open source LMS widely used in schools and universities. And then SAP Litmos focuses on compliance training and employee development. So ang SAP Litmos naman is familiar siya sa mga employees at mga trainers sa isang company or organization. Advantages of LMS. One is self-paced learning. Can access the content by learners anytime, anywhere. So, kapag gumagamit ka ng LMS, meron siyang pwedeng ma-access ng mga learners yung sinend mo ng mga files anytime or anywhere. And then second is flexible schedules. Supports both synchronous and asynchronous learning. So, kahit face-to-face or online man yan, ma-access ng mga learners yung mga files or yung mga topics na sinend ng instructor. And then, cost-effective. So, wala masyadong babayaran kapag gumamit ka ng LMS, wala masyadong babayaran. Kasi, hindi ka na pwede magbayad ng mga travel expenses, accommodation, or mga printed materials para ibigay sa mga learners yung topics or yung kailangan nilang malaman sa isang classroom or sa isang company organization. And then reduce training time, streamlines content delivery and completion. So, yung mga content is na-deliver on time at may time na binibigay yung mga instructors para sa mga learners para i-comply yung mga binigay nila na assignments. And then, improve knowledge retention through multimedia and interactive content. So, sa paggamit ng LMS, di ba nag-i-interact yung mga learners pati mga instructors. So, may improve yung kanilang mga knowledge gamit ang LMS. And then next is consistency. Ensures the same content is delivered to all learners. So, may consistency kapag gumamit ng LMS. Kung nag-send ako ng isang topic, lahat ng mga learners ko makakuha yung same topic na sinend ko sa bawat isa. And then, measurability. Enables tracking progress, assessment, and certification. So, kapag gumamit ako ng LMS, natatrack ko yung mga progress ng aking mga learners. Lahat ng mga learners ko, natatrack ko. Kasi meron ng isang system na ginagamit sa pag-aral ng mga topics. And then, next is centralized information. Combines all training data and records in one system. So, yun na nga, kapag gumamit ako ng LMS, lahat ng mga data ay sa isang system na lamang, kaya madaling i-access. And then, compliance support.
helps meet regulatory and certification requirements. So, ang compliance support naman is, pwede silang magpunta sa akin or doon sa instructor para maturuan yung mga learners kung meron silang mga hindi maintindihan sa topic. So, yun ang mga advantages ng LMS. Disadvantages of LMS. So, may mga disadvantages ang paggamit ng LMS or Learning Management System. So, kasi pag gumamit ka ng LMS, online lang siya. Wala masyadong interaction sa student and teachers. So, ang pinakaunang disadvantage ng LMS is lack of human interaction. So, yung mga student at instructor, wala masyado silang interaction. Kaya mahirap yung pag-aral sa mga topics na binigay ng instructor. And then second, poor user engagement. May mga learners na hindi masyado engage sa kanilang topic, sa mga topics na binigay ng instructor or teacher. And then 3, limited review and feedback. So, limited lang yung pagbigay ng mga students or learners ng feedback sa kanilang mga instructor. And then yung mga instructor, limited time na rin yung kanilang pagbigay ng mga review. And then 4, varied effectiveness. So, may pagkaiba-iba ang effectiveness ng LMS sa mga learners. Kasi may mga learners na madaling turuan, meron namang mga learners na mahirap, like tamad, na mag-aral ng self-learning sa mga topics na binigay ng mga teachers or instructor sa kanila. So, yun ang mga disadvantages ng LMS.